Okay, sa makosa, may gabi sa tanan. Okay, so before tayo magasugod, ganoon na ko si Pastor Usgapa to come over para sa pag-opening prayer. Okay, ato'y duko atong ulo. Labing halang doon, gamahan ng mga Diyos sa langit. Lord, salamat kayo karon nga gabi. Anya kami karon na po pagpahatag ug dako nga pagpasidungog, pagpasalamat sa Dios nga mong gilagaran. Lord, karon nga gabi mao niyang katapusan ng mga youth camp. Hinauto Dios nga ikaw magapanalangin mga bendisyon ini, ihatag ang dugang kadaugan, kalipay, kusog aron nga kining gabi na Lord. Mabati na mo ang imong presensya, especially sa magdalas minsay karon Lord. Tanan tibok paning libot ani nga simbahan Lord, ikaw magabendisyon panalangin ini, labaw sa mga activities karon Lord. Busa among ginasalig nga tugyan karon nga gabi nining amo karon gihimong youth camp. Busa ginasalig tugyan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So, okay, madasigon pa ba? Okay, so mao ni atong pinakalas nato nga gabi sa atong youth camp. So, I hope nga let's do our best. No, kay napay mga pipila ka mga activities nga itong pagabuhaton. O before pa ana, so magkantaon na ta. So, pagpaymaya sa Ginoo, o why na, let's open our hymnals or songbook in the page 1, My Savior's Love. Okay, page 1, My Savior's Love. Sing aloud. Your voices at tonight. Verse 1, ready, sing. I stand in the presence of Jesus the Nazarene. I wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous
53? 54. Victory in Jesus. Victory in Jesus. The first one now, we're gonna sing. I heard an awful story. How a Savior came from glory. Gave His life on Calvary to save a wretched like me. I heard about His healing, of His mission was not true. Amen. Why don't we roam around, sing the chorus, shake the hands of our brothers and sisters in the Lord. Ready now? Oh, victory in Jesus, my Savior.
we sing the last stanza, third stanza. I hear about a mansion. Ready, sing. I heard about, amen, come on. He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day, amen, sing up there the song, victory, victory in Jesus, amen, in Jesus my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, amen, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. So pwede na makabalik sa mga lingkuranan. And I would like to welcome each and every one of you sa tuang last night, sa tuang camp. And we would like to thank the Lord for His goodness, protection, and grace nga throughout sa tuang camp. Walay aksidente nga nahitabo, no? Although ang first night nila, lingaw kayo, kay nag-ulan pagkalauna. And ay mga pipila nga nangabasa gid sa ulan, kay wala ka mata tungod kay nahinanok. Pero that is a good part na sa inyong experience gyapon. May nang namoy ka istorya ba? May mga naka-10 mi camp dito, gipaulan-ulanan lagi mi. Inana nga mga storya bitaw na may experience. Pero kausa naman po to, ampo ta nga dili mag-ulan karon kay gabi wala po'y ulan. And we are so thankful sa participation sa tuang mga campers with all our games and contests nato, no? Ming participate gud mo kada grupo na ning kamot. And we are now sa pinaka-last nato nga gabi. And tingali uban sa inyuha murag dili kaulion na may dili kaulion dire. Kana wala. Ni Isagos Brother Jibo, no, di gid daw siya kaulion, Pastor Jason. Kinsa may kaulion na be? Isa ang kamot sa kaulion. Wala. Kinsa may gusto padayon na tugma? Wala. Unsa man Brother Virgin? Saan na to ni pagkulataan eh? Ha? Panguli na mo ugma, ha? Okay. Wa na may mga tulog. Kada gabi inalabag yung mag-rooming para sa inyo ha, aside sa ato ang security dire, no? Security sa GSP, ato ang mga staff nag-rooming pod para sa inyo ha. Para nga dili gyud makawat ba ang inyong mga gamit. Most importantly, dili makawat ang inyong kasing-kasing. Kay basig na anay reserbahan ba, no? So para di makawat, naagi gwardiya. Kita mo ni Sergio gabi, no? First night kaming Brother Virgin nagbantay. Gitulugan gid mong Kuya Virgin di sto nga. And then ako diri na pud ko natulog pero kaduha pud ko nag-check sa inyo ha, no? And then kagabi si Sir Jonathan ug si Brother Anthony. And then unya naman po naagya po'y bantay sa inyo ha. Pero tingali unya sa gabi i-allow na lang nato wala na lights off. Pwede na mo magbinuntagay. Grabe. Kiat lang gina inyong agi ba? So wag pag hindi mo nagtagbaw o ginistoryahay, ganahan pag mag-fellowship pag yun. Okay, mao mo ginatong kinahanglan, no? Tulo ka letter P sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang makapadayon tas pangalagad, tulo ka letter P. Number 1 is prayer. Pag-ampo. Amen? Ikaduha, preaching. Kay ingon mang Bible man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Brother Jibon, unsa ikatulong nga P? Kadungog mo? Unsa Jibon, wa sila kadungog. Unsa ikatulong nga P? Fellowship. Mo na ikatulong nga P. No? So, kinahanglan fellowship with one another. Okay, lingaw na kaya itong young people. Sorry no, na late og sugod. Last night naman eh. So, ato lang pagbigyan gamay. Sa ato ang mga members nato, if ever nga
di na gyud makaya, pwede ra pud mo exit kay para makapahulay po mo. Ang purpose man po niya atong last night para man po sa young people. So we still have many mga games pa nga dapat buhaton na patingal sa mga 5-7 ka buok sa ato ni nga ipatigayon. So this time, why don't we take our offering? Kada gabi nagakuha tag offering. So ang yuon nato unsa na to nga grupo ang wala pa naka-usher? Ha? Watchers na. So assign Brother Virgil quickly duha ka buok nga mo kuan katong wala pa. Kana si Jacob, Jacob ug si Jevon. Kamo mo'y mag-usher dito sa likod. Kuhanin yung offering plate, pangayuan lang ninyo diha, nara diha. So magaduko paligo atong mga ulo and we will go to the Lord in our offering. And as already mentioned, kining atong offering, ato ning iapod no sa atong mga tulo ka speakers nga nagwali, first day, first night, and second night. And unsa man ang inyong mahatag, may the Lord God bless you. The Bible say ang thought is principle is little is much when God is in it. So duko nato palug atong mga ulo. Brother Jacob, kusga paligi mong tingog, ikaw maga-pray. Amen. So may the Lord God bless you as you give. By the way, we would like to acknowledge ang ato mga pastors, no? Thank you for your time, ang inyong support, at the same time the message na inyong gi-impart sa ato mga people. And also sa itong mga lecturers, thank you kay Brother Anthony for dealing our visitors way of salvation. We have Brother Vincent yesterday nga naghatag pod og lecture concerning Christian youth versus the world. Tackle niya ang mga worldly music, no? And even contemporary music nga balantayan kaayo. Because mao ni siyang usa ka way nga mo creep in ang apostasy pinaagi sa contemporary music. And as well na siya bonus nga gihatag, and that was katong paghataw og mga idea, theory sa inyo about music. So that's good, daghan mong naibaw-an. And then kaganina, sorry nga wala ko kaapil, we have Brother Jonathan, kadai lang ha. Okay, pwede na i-forward nyo palihog sa likod. Ihatag nyo kay Sister Icho para ma-count. So, kanina po, did you enjoy your lesson? Gitunga nato no 15 years old below, si Brother Oscar mo nagdala. Unsang lesson ninyo? Unsang lesson? 15. Dili, 15 below kang Brother Oscar. Ha? Dong, pila edad mo dong? Ikaw? Ha? 16 na ka. Kinsa man, adas badan. Unsa may lesson ni Brother Oscar kanina? Responsibility of Christian youth. Okay. Unsa may responsibility? Natulog. Agboy, may nusan ganing yelo ba? Wala. Kinsa may makatubag? Kenneth, unsa man? Ay, naman di kopya. Unsa Ken? Kusga Ken? Okay, responsibility to remember God. Unsa pa? Okay, sige, lingkod. So, daghan ng mga butang, no? So, nagid mo'y makuha sa itong mga lectures na to. Pinakalas ang love and courtship. Ato ginagipili, kay kung naa may pinakahawd sa mga sa gugma, wa na ilain si Sir Jonathan na. Ang pamatuod na upat na kabuk iyang anak. So, sa may inyo nakatunan be, Brother Reinhardt? Agoy. O, sige, di na ta magsubay ana. Kay murag, pati ako nalibog.
Sige, why don't we go to our next part, no? Kay daghan pa ta, napatay last message. So prepare your hearts, prepare your mind sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. And then if ever the Lord touches your heart and leads you, then isurrender ang kinabuhi later on sa Ginoo. But before going to the message, I would like to call ang atuang mga ABC ensemble, mga young people nato from Anabaptist Cebu to render their song, It's Good to Know, and then to be followed by ang atuang amen. They will sing the song, Here Am I, Lord, Send Me. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. 2 Timothy 3:15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
Isaiah 6:8. Also I have heard the voice of the Lord saying, Who shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Lord, I give my life to you. Take control each day. I will follow anyway, near or far away. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Lord, I want your perfect will. Be my faithful guide. I will never be afraid. You are close beside. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Let me see my mission field all around each day. Fill my heart with Jesus' love. Use me, Lord, I pray. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. So I hope ready na ang tanan sa pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. I would like to ask every young people to please rise and we will go to our passage tonight. Sa ato ang pinaka key text which is Ecclesiastes. Mo ni ang gibasihan sa ato ang theme. No? Remember now thy creator in the days of thy youth. And siguro majority of you have already memorized the passage. Nagbungol. So Ecclesiastes 12 and verse number 1. Say amen if you're ready. Atong pagabasahon ng atong text. Ecclesiastes 12 verse number 1. Ready, go. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Sa ikaduha nga bahin, hangyo na to ang mga ladies sa congregation. Basahan nyo palihog. Ready, begin.
Okay, men sa congregation, palihog ta, go. Why don't we try to close our Bibles? Close your eyes. Kaya naaman diha sa itong screen, no? So try to close your eyes kung kaya nga ma-recite. Kung wala, tanawa lang ninyo. So ato nga i-recite ang ato nga passage. Ready? Begin. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Magaduol tas Ginoos pagampo. Iduko palig inyong mga ulog. Magaduol tas Ginoos pagampo. Our most gracious God, Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Ginoo, sa imong mga kaayo, sa mga among mga kinabuhi. Apil na Ginoo, Lord, ang opportunity, labi na sa among mga young people, nga maka-attend sila ni ining amuang nga youth camp for the year 2026. And we are planning i-maintain ang pag-host ni ini annually. So nagapasalamat kami, Lord, throughout the 3 days, walay mga aksidente nga dinagko ang nahitabo. Apil na Ginoo, Lord, ang mga panalangin sa mensahe nga nadunggan sa mga kabatanunan. Nang hinaot kami, Lord, nga kiniunta, magamit nila nga bala, magamit nila, Lord, nga support sa ilang pagkinabuhi ibabaw ni ini nga kalibutan. And sa pinakaulahi nga mensahe nga pagadalon sa imong ubos nga lagad, nagahangyo ko, Ginoo, that you will empower me and use me. Use the message tonight to challenge your people, labi na sa among mga kabatanunan nga walay kapildihan, Ginoo, kung among ihalad among kinabuhi diya kanimo. And we are praying later on sa mga invitation nga unta na mga pipila nga hikapon ang kasing-kasing para, Lord, nga ihalad ang ilang kinabuhi, dili lang sa pagpangalagad, kundi sa full-time ministry. So, Ginoo, Lord, nagahangyo ko og gahom, nagahangyo ko og wisdom, and imo nga presensya, Ginoo, nga magalihok sa among taliwala, kupti, Ginoo, ang among kasing-kasing. And may your word have its free course in our mind, in our hearts, in our midst tonight. Kaya tanamang ginaampo, ginatugyan, ginabalik nga ka sa dungog sa Maya, in Jesus' name, amen. Pwede na makabalik sa inyong mga lingkuranan, and we will go to our message karon nga kagabihion. Sa passage nga atong nabasa, kabalo na tingali ta nga ang writer ni ini wala nailain kundili si King Solomon. And sa iya nga kinabuhi throughout the Bible, we learn, no, nga siya ang gitawag nga the wisest king. The wisest man, not only the wisest king, but he is the wisest man. He was the wisest man that ever lived. Kanong nakaingon magyuta for a surety nga siya ang pinakamaalam, it is because ang Ginoo mo'y naghatag sa iya nga kaalam. And wala na may makapildi tingali sa ato nga Ginoo. Kay in fact, ingon pang Bible, ang binuang sa Ginoo mao nay kaalam sa kalibutan. Binuang pa lang na sa Dios, pero kaalam na ang punto nga walay makapildi sa ato nga Ginoo. The Bible says, if any of you lacked wisdom, let him ask of God. Kung nanginhanglan kag kaalam, pangayo sa Ginoo. Ayog dagan sa eskwelahan, ayog dagan sa tao, dagan sa Dios, kay siya ang andam nga mohatag kanimo og kaalam. In the book of 1 Timothy, the Bible says, to the only wise God. No? So ang Bible na nagadeklara, nagatudlo nga kung maghisgot lag kaalam, wa nilain kundili ang Ginoo. And since God was the one who gave that wisdom to Solomon, then makakonclude ta that Solomon is the wisest man that ever lived. By the way, sa atong kalibutan karon daghan ang nagatry, no, og deny sa Ginoo, and pinakasubo kay katupag yung mga maalamon pa nga mga klase nga tao ang mo reject sa Ginoo. So ato nga hinumduman, ayaw mong patuo-tuo sa ginatawag nato nga wisdom sa kalibutan. Kinahanglan nga ang wisdom sa Ginoo pinaagi sa iya nga pulong mao ang ato nga pagasundon. Now si Solomon naghatag og admonition diri kanato nga mga young people. Sa passage nga atong nabasa, we have that phrase, remember now thy Creator. And rin ako ibase ang atong mensahe karon nga gabihon. I would like to preach this message, remember now thy Creator. No? Ato dumdumon ang nagtuga kanato, ang nagbuhat kanato, atong hinumduman ang nagbuhat kanato. So mo ni ang thought, remember now thy Creator.
So kung ato yung nga kumplituhon diha, in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Sa mao nga passage, for the sake of illustration, dili pa ni mao ang punto, but kung inyo nga bantayan, atong i-divide sa tulo ka bahin ang atong nga tema, remember now thy Creator, number 1. Ang word nga remember, ginatudluan kita sa command. We have the command to remember. Atong dumdumon ang Ginoo. And dili lang atong dumdumon ang punto nga makahinumdum ta siya, meaning ang punto niini nga naatay relasyon sa ato ang Ginoo. Ang nagbuhat kanato naatay relasyon diha kaniya. Sa to say ang atong kalibutan have already daghan na kayo ang nasurpass nila nga mga historical records, ang ato ang technology, grabe na ka-high-tech, but ang usa ka butang nga nakalimtan sa kalibutan, sa mga katawhan, and even ang mga kabatanunan, wala na lain kundili ang Ginoo. I remember what Jose Rizal said, that the youth is the hope of our motherland. Tinuod na, I believe nga ang kabatanunan mao ang paglaom sa ato ang nasod. But I want to tell you and admonish you, based on the command, remember your Creator. Nga naman, kay tungod ang Ginoo pod ang inyuhang paglaom. Sa inyong kaugalingon, wala mo'y mabuhat. Sa inyong kahibalo, sa inyong nga talento, wala mo'y mabuhat. Kaya ingon pa ni Jesus in the book of John 15, for without me ye are nothing. Without God, wala ta mga pinalangga nga higala. So number 1, sa unang nga punto, nakita nato the command, remember. Not only ingon pa the command, but number 2, atong gitunga sa tulo ka bahin. Number 2 is we have the cruciality. The cruciality, ang word nga crucial, meaning kanang naga-demand of time, nagapadali ka nato. Kanus ama nato dumdumon ang Ginoo. The Bible says now. Wala nagingon ang Bible tomorrow, wala nagingon ang Bible later, wala nagingon ang Bible in the future. But God says now. Kinahanglan karon kay kanang unya, kanang ugma, kanang sunod semana, kanang future nga imong ginauna, basin dili na mo abot. And mao na nagipangingon sa ato mga preachers nato, usahay magsaligta sa ato nga kusog, sa ato nga edad nga bata pa ta, maingon ta unahon sa nako akong career, unahon ako akong pag-eskwela, unahon ako akong pamilya. But the Bible says, remember now. Maingon ta unya na lang kay taas pa ang kinabuhi. Sigurado ka nga ugma buhi pa ka. Sigurado ka nga ugma maayo pa ang imong panlawas. That's why we are challenged about the cruciality. Ingon pa diha now. Then lastly, we have the connection, thy Creator. No? Dapat natin connection sa Ginoo. Is God your Creator? Obviously, yes. Pero atong palauman ang pangutana, is He your Savior? Imo ba siya manluluwas? Meaning nga anak kay connection diya sa iya ha, na anak kay relasyon kaniya, nakadawat na kasiya, is He your Savior? Ingon pa sa kanta ganina sa tumang young people, it's good to know that I know Jesus. Ang punto diha, dili lang ang knowledge, no, but rather ang faith, pagtuo. It's good to know nga ilang gibutang ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Not only is He your Creator, is He your Savior. Pero ang pangtulong nga pangutana about connection, is He your Lord? Siya ba ang imong agalon? Pwede man nga siya ang nagtuga sa imo. Yes, when it comes to creation, na ay connection kay siya ang Creator. Pag-abot sa kaluwasan, nakadawat na tingali mo. Kasagaran sa iyo nakadawat na. Pero ang pangutana pang tulo, is He your Lord? Siya ba ang imong agalon? Kinsa ang nagatimon sa imong kinabuhi, mga pinalangga ngayang people karon? Ikaw ra ba ang imong pamilya? Nindot nga ang Ginoo mo imo guide sa imuha. So morning tulo ka butang sa atong introduction talking about remember now thy Creator. Now to end our message, I would like to go to the major points. Ngano kinahanglan man? What are the reasons why we need to remember our Creator? Siguro kung mangutana mo, lahi mong reason, no? Naman yung kagalingon nga personal reason why you need to remember your Creator. But I would like to be simple and direct. Sa inyuha karong gabion, I would like to give you 5 reasons why we need to remember our Creator. We will go now to the first point.
number one, we need to remember our Creator because, number one, He designed us. Because He designed you. Kaya ang Ginoo mo'y nag-design sa imo. Sa word pa lang nga Creator. And we've already heard one of our speakers said nga kita dili ta gikan sa unggoy. That was Pastor Andy kagabi. No, dili ta gikan sa unggoy. We do not believe on the theory of evolution nga thousands, million of years nag-evolve ta gikan sa usa ka gamay nga simple matter na himo nga complex nga gitubuan og ikog minglayat sa kahoy natubuan og balhibo, naporma ang nawong, mauna ng unggoy. Later on, ming kanaog sa kahoy, natanggal ang balhibo, mauna na si Pastor Dan. Diliin ana, wata nagatuo nga gikan ta sa unggoy, mga pinalangga nga higala. And kung ako pa inyong pangutanon, mingon mo nga gikan ko sa unggoy, magsinumbagay gyud ta. Kay maski inaani lang niya akong naong, di gyud ko mosugot nga paryente nako ang unggoy. Kapangit na ng unggoy, nganong inyo makong i-connect anong unggoy. Nangutanas Pastor Andy sa kagabi, kinsa man, unsa man yung gusto, murag tao, murag unggoy. Ang tubag, murag tao. Okay. Ang tubag niyo, murag tao. So meaning, dili mo tao, murag tao raman. Unggoy di mo. Ha? Nawani mo ni Pastor Andy gabi. So, ang punto nato about He designed you. Hinumduman nato nga ang Ginoo mo'y nagtuga ka nato. And the Bible says in the book of Psalms, please open your Bibles with me. Turn your Bibles with me in the book of Psalms, chapter number 139. Psalms 139 and verse number 14. Ngayon pa diha sa Bible, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works and that my soul knoweth right well. Remember your Creator because He designed you. Salamat nga Ginoo mo'y nagpurma ka nato. If you remember the creation of mankind, nga sa diha gituga sa Ginoo ang kalibutan o mga butang sa kalibutan, iya ang gisulti pinagi sa pulong. He said, let there be light, and there was light. Let there be trees, and there were trees. Let there be mountains, etc. na ay mga butang. When He spake the word, nahitabo na mugna ang mga butang. But then kung atong atanawon ng tao, wala ningon ng tao, ang Ginoo, let there be man, and there was man. But the Bible says, God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. Man became a living soul. Gituga ta out of all the creation ng Ginoo, special ta nga creation, kay gipurma ta sa Ginoo sa iya nga mga kamot. And I would like to give you two sub-points about He designed you. Number one, God formed your person. God formed your person. Nga Ginoo mo'y naghulma kanimo. Ang Ginoo mo'y nagbuot kanimo. And I would like to read the passage in the book of Jeremiah, chapter number 1, verse number 5. In the book of Jeremiah 1 and verse number 5. Ingon pa sa Ginoo kang Jeremiah, before I formed thee in the belly, I knew thee. Before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee and I ordained thee a prophet unto the nations. So sa kinabuhi ni Jeremiah, ang Ginoo naghatag og mensahe kaniya, ingon pa niya, Jeremiah, before I formed thee in the belly, I knew thee. Kabalo na ang Ginoo sa atua. Kanuman siya mo naghatag sa atong kinabuhi. And talking about God formed us, ato lang i-correct no kay atong kalibutan karon nagkangilad, nagkahugaw. Daghan ang mga tao karon nga pag-abot sa ilang gender, ilang ingnon nga pwede nga mo pili og gender. Sabto nato ang pulong sa Ginoo nga gibasa nato in the book of Psalms 139, in the book of Jeremiah 1 verse number 5. Ang Ginoo mo'y magbuot kung unsa ka. Ang Ginoo may magporma kung unsa ka. Dili nimo choice, dili nimo decision, mo pili kung babae ba kag lalaki. When you were formed in the belly of your mother, o sa dang gimugso ka, kung unsa ang sex or gender nga gihatag sa Ginoo sa imuha, mauna na. Dili na nimo pwede usbon. So daghan ng mga tao karon, even sa ato mga Christian churches karon, kay tungod wala man gud ni kaayo ginawali. And I'm not trying to be kana bitong kuan homophobic na dayon ang tawag kung magwali tag mga inani.
but I would like to give you the teaching from the very word of God. God judged Sodom and Gomorrah and the surrounding cities kay tungod ni ana nga kasalanan. Usahay gamito na sa tao nga ang Ginoo mahigugmaon, nga ang Ginoo mapinasayloon, kaya pwede buhaton ang tanan. Dili pwede buhaton tanan, kinahanglan musubay tas balaod sa Ginoo, sa pagtudlo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. And when God demands, commands nga inanak ka, then dapat sundon nato. So diha nato makita ang kabaliko sa utok sa kalibutan. That's why ang he mahimo nga she, ang she mahimo nga he, ang Adam and Steve instead of Adam and Eve, inaana nang nahitabo sa ato nga kalibutan. Pero kamo nga mga young people, I would like to remind you, remember your Creator because He designed you. God formed your person, number one. Not only your person, but God fixed your purpose. God fixed your purpose. Meaning na purpose ang imuang pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan. Yes, gitagaan tag free will sa Ginoo, pero ato nga sabton nga naagi katuyuan nganong gi tagaan kag kinabuhi ibabaw sa kalibutan. So ang importante pangitaan na nga purpose, no? Find that purpose in life. Asa kagamiton sa Ginoo. Unsang iyang buot ipatrabaho sa imuha, unsang mission sa Ginoo nga ihatag sa imuha. Subayan na mga pinalangga ng young people. It is because God designed you. And based pa sa ato nga nabasa ng mga passage, at sa mga tudlo sa mga pastors, no? Naagyoy kabubuton ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Ang kinabuhi nato mga pinalangga nga igsoon, labi na kung ikaw nakadawat sa Ginoo, dili haw ang kinabuhi. Dili walay tumong nga kinabuhi. We have a purpose, we have a God, we have the Lord, we have a church, we have our family nga ginagamit sa Ginoo para giyahan ang ato ang pagkatao. So number one, remember thy Creator because He designed you. But number two, ay kaduha nga nindot butang nga dapat natong hinumduman nganong dapat dili malimtan ang ato ang magtutuga kay tungod ingon pa sa ang punto nato, He died for you. Amen? He died for you. Remember your Creator because He died for you. Pasalamat ang Ginoo namatay ka nato. Anong namatay man ang ato nga Ginoo, I would like to give you 2 points. Una, I would like to quote ang Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang una nga punto, Jesus bore your penalty. Ato nga sabton nga si Jesus mo'y nagpasan sa bayad sa atong kasalanan. Dapat ikaw may mubayad sa imong sala. And I believe kung mangutana ko sa inyo ha, are you a sinner? Tananta mo tubag? Yes. Amen? Tubag na to? Yes. Kaya ang sala magamay, madako in the sight of God, sala na siya. Wala distinction ngayon mo tag, gamay lang nga sala. Dako nga sala. Gamay nga pamakak. White lies or black lies unsa pa na. Ingon pa ni Jesus in the book of John, ye are of your father the devil. He was a liar from the beginning. No? He is the father of lies. Kung ikaw pa nakadawat sa Ginoo, liwat daw ta sa ato ang unang amahan. Kinsa man na ang yawa. Ngayon pa sa Biblia, bakakon ang atong amahan. Kung bakakon ang ugat, maupod ang bunga. Ang tao, ingon pa sa Bible, by nature makasasala ta. Mauna nga ang mga kabatanunan, di na nimo kinahanglan tudluan mamakak. Kay built-in na sa tua. Ako, nakasuway na kong pamakak. Ang usag yun ka problem sa akong pamilya sa una kay mag-cutting classes gyud ko. Iniguli na ako, mangutana nga akong mothers, Ma'am Susie, kamusta ang eskwela dan? Tubag po ko, maayo na ma'am. Na kay nakatunan, opo, daghan. Oh. Pero namakak di ko. Kaya naman, wala di ko nagsulod sa klase di ay. No? Later on, nadakpan ko sa akong maestra, gipakuyugan ko, asa man imong mama? Oh? Dalay mong mama diri. Ingon pa na ako ang akong mama na tuwa dito sa metro na maligyag kindi. Oh. Gipakuyugan ko kanang intern. Libot-libot dito sa metro. Luya. Oh. Di ko naman makita, obviously. Wala man po dito. Siya asa may mong mama diri dong. Iko base na 3rd floor. Saka po mi dito sa metro po 3rd floor. Imagine niyo na maligyag kindi so sa gaysa ng metro. Oh. So sa man na namakak ko, no? Kabalo naman ta kasalanan na.
Why nagtudlo na ako ni ana, kundi ako ara. And tingali tanan diri sa tua, no? I can say nakaagi nagtagpamakak. And I want to tell you, in the sight of God, balikon ako, walay gamayng pamakak, walay dagkong bakak, walay gamayng kawat, walay dagkong kawat, tanan na, sala na, atubangan sa Ginoo. And since you are a sinner, there is a penalty for your sin. The Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. He died for you. Hinumdumi ang imong nga Creator, kay siya na tungod sa kaluwasan, kung dili pa ka sigurado sa mga kaluwasan, mga pinalangga ngayang people, be sure tonight. Ayaw pa buta ugma. Kay ingon pa sa Bible, behold now is the accepted time, behold now is the day of salvation. He died for you, Jesus bore your penalty, but number 2, Jesus purchased your pardon. Gipalit na sa Ginoo ang imuhang kapasayloan. And ingon pa sa Bible, without the shedding of the precious blood of Christ, there is no remission of sins. So salamat sa bilinhong dugo sa Ginoo nga iyang gibayaran ang atong kasalanan, much more gipalit niya ang atoang kapasayloan. Nga kung ikaw mangayong pasaylo sa Ginoo, you will be covered by the blood, pasayloon ka sa Ginoo, kay si Jesus na mismo mao'y nagbayad ni ana. So hinumdumi ang imong magtutuga, mga pinalangga ngayang people, because number 1, He designed you. Number 2, He died for you. Ang ikatulo nga butang, He desires you. Remember thy Creator because He desires you. Nga Ginoo gusto kaniya. And we will be talking about love, no? May tungod sa gugma. Nga Ginoo nagpangga kanato. God wants you to be with Him forever, for all eternity in heaven, no? Buot sa Ginoo nga di ka matos kalaglagan. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. And ang punto nato about He desires you, the Bible says in the book of Romans chapter number 12:1. In the book of Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ang punto nato diri about God desiring you, gusto ka sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo, gusto kang gamiton sa Ginoo, no? Duha ka butang about sa paggamit sa Ginoo. Number 1, He desires your pursuit of service. He desires the pursuit of your service. Ginahandom, o kana ang word, ginahandom sa Ginoo nga ikaw unta mga lagad kaniya, nga ikaw unta mo sunod diha kaniya. O, kung ikaw gipangga sa Ginoo, ingon pang Bible, we love Him because He first loved us. Usually kabag camp ganino, ang nindot gud nga topic is love. Kinsa may napakilig ni Pastor Jonathan, ni Sir Jonathan ganina, isang kamot. Wa gyud mo gikilig, si Jibon, ni isa gyud si Jibon nga nakilig gyud daw siya. Oh, sa mga verses ni Pastor Andy gabi, kinsa may nakingon kuyawa this Bible, na di gugma-gugma this Bible, isang kamot be. Dagana, duhana, nanas Reinhardt. No? Ni second demotion na Reinhardt, nga naa this Bible ng pakilig-kilig di ay. Ngayon pa dito, God is my witness, whom I serve in the Spirit, that without ceasing I make mention of you in my prayers. So kuyawa di ay, no? Actually, kana si Pastor Andy, ako rin yung ipasangin lang nga kuan, magtutudlo siya, pero naapa na siya iyang kaugalingon nga style. Kini ako mga style, mga taphaw raman. Kamanana ba, maparok bitaw, agay, sakita, oy. Nya mo ana din ang babay. Noon sa di ka, sakita na nakuan ko, naigwa ang ulo. Ana-ana naman ako, mang corny kayo ba? No? Pagpanguya bitaw nako ni Ma'am Cha, bitaw, ngutanas Ma'am Cha, ano siya, sulti ko tinod, pila naman imong nauyab? Ingon ko, tulo akong nauyab. Kung imo kong sukton, ikaw ang forever. Muna kami na, forever me. So, tinood bitaw na. Pangutanin niyo sa Ma'am Cha. Nangutan na siya, pila akong uyab. Ko, tulo na. Mga ex na to. Pero ikaw forever. Mga men, gamitan nyo na. Kabalo mo nga nung
W ang tawag ng letter W. Ha? Kaya ang nag-imbento maguna ng alphabet, no? A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K. Ano to? Mo ba to? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. No? Pag V na niya, W man ang sunod. O sa may sunod sa W? X. Nainumduman naman niyang X. Motang unsa man niya nga letter? Anang W ba? Double V man unta na dapat, di ba Ma'am Nora? No? Double V na siya ang pagsulat ana. Pero kay tungod na ratol siya ba, kinakinumdum siya sa yung X. W. Nana siya, nabulol siya. Una na W. Oh, mo na kay nakinumdum siya sa yung X. So kanang mga X ninyo, kalimtay na ninyo. Ha? Kay wala na niluna sa inyong kinabuhi X na God. Ni right si Brother Jacob, meaning nakagi na di kag X Jake. Abi na ako, wa pag yung kakagi guyab. Kanang mga kuan bitaw sa internet, daghan makay mong basa, ganahan na bagin mo ano, makilig-gilig na ba mo? Kamo ingon dayon nga, ikagagalit ba ng magic sarap? Kung ang tunay na sarap, sa akin mo lang malalasap. Bebe! Mura ba na yung mga ganahan, no? Unsa pa ilain, no? Basta mga gugma-gugma, ganahan sila, Basta mag-isgutag love, nindot magina. Pero ang akong advice sa inyo, study first before you enter into the kingdom of love. Bantay bitaw, may email na ba mo? Kung tanawon natin niya magkuhan, basta nag-I love you na mo. Kanang mga lalaki, bantay mo. Kay ang lalaki manggod, may gugma na, dako kay na ilang gugma. Pero ilan ang tunga-tungaon ug iapod-apod sa kadaghanan. Muna problema nila. So, ayogin mo kumpiyansa ng lalaki mingon kay love you sa inyo ha? Na, kadako anay lang gugma. Mingon na siya, dako ang akong gugma sa imo ha. Pangutan na, pila man may imong giaporanan eh. Ha? Basin daghan mong giapod-aporanan na, basin lima mo kabuk, gitunga-tunga niyang dako kay nga gugma. Okay? So balik ta sa itong punto about love, no? Or God's desire for you. God loves you and He wants also that you will love Him. No? Mao nang gusto sa Ginoo nga ikaw pod mahigugma sa iya. That's why ang desire sa Ginoo nga ikaw mga lagad kaniya, the pursuit of service, we have Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meaning, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi o kining mga butanga mo sunod lang ni sa imuha. Ayaw unaha ang kalibutan, ayaw unaha ang mga butang nga mawala, mga temporary nga mga butang. Siguraduha unsang imong nga priority. Kay dungog man na, bahandi man na, material nga mga butang, kung mubalik ng Ginoo, mabili nato na ibabaw sa kalibutan. Di nato na madala sa langit mga pinalangga nga higala. And talking about ang ato nga magkinabuhi, ato nga sabton nga ang ladder sa ato nga kinabuhi labi na sa inyo ngayong people, number one, una is education. Mo sa ginauna, education sa ang sunod nga ladder is career, trabaho, no? Kung makahuman na kag tungha, kakuha na kag degree, ang dapat buhaton sunod mangita og trabaho. Para makatabang sa pamilya, para makatabang sa imong kaugalingon, may establish nimo ang imong financial standing. No? Di na ka magsalig ni mama, di na ka magsalig ni papa, nga magsigilag pangayo gyapon kay kaya nimo gastuhan, ibuhi ang imong kaugalingon. Then next niya na, ikatulong ang we have relationship. Tama? Diha na magsugod ang dating. No? And ang idea is that you must date to marry. Young people, labi namin, ang principle about relationship and dating, you must date to marry. Mag-date-date na ka, manguyab na ka, ang purpose ana para minyuan later on. Dili nga mag-uyab-uyab kay para suwayan, dili mag-uyab-uyab kay para mag-ihap na ka, pila kabok imong uyab, pila kabok imong gibulagan, dili inana. No? Para nga ma-prove nga gwapo kay ka, daghan kay kaguyab, no, dili na inana. You must date to marry, meaning, paningkamuti nga, maunag yun na. So kung wala kay plano nga minyuan ng bayhana, ayaw panguyabi. Then ang last is we have marriage. Pero ang pinakasubo pamalandungon, upat kabok ang kining mga young people nato gusto mag-advance instead una of education, sunod career, mulakang man tayo, gusto man tayo relationship.
O inana man. Mula kang dili mo agi sa daghan ang mga kabatan-una nato nga nadaot sa gugma-gugma. Kaya ang gugma mura po na siya two-edged sword, no? Pwede nga mahimo nga blessing sa imo ha. Pwede po nga ikabungkag nimo. And based sa ginatawag nato nga datos, no? Ingon pa nila ang teen pregnancy labi na sa Pilipinas perting taasa. Nasa 65% of our youth nga at the age of 14, kung tama taong ninumduman ha, 14 down to mga 25 or narasagotos 19, 14 to 19, 5 years lang ha, bata pa, daghan na taas ang risk sa ginatawag nato nga pregnancy. So meaning 6 out of 10, no? Dili ka makahuman man, but the age of 14 down to 19 buntis na. So imagine na ninyo kung inana ang inyong kinabuhi, labi na sa mga ladies, naunaag yun ninyo ang inyong future, no? Kay lisod gud kaayo nga sayo mo mabuntis. Ato ning nasulti, wala may malisya ani no, ginatuluan ta mo kamatuoran, principle, simple, basic ni nga knowledge nga dapat ma-learn nato. Bantayan nato ang ato nga kinabuhi. Kadili ta biktima anang early nga gugma-gugma. Then not only God desires your pursuit of service, but God desires your partnership and surrender. Ginadesire sa Ginoo, ginahandom sa Ginoo nga ikaw i-partner nimo siya sa imong kinabuhi. And not only i-partner nimo sa imong kinabuhi, kundi nga magpailalom ka sa iya nga kabubuton. The Bible says in the book of Mark chapter number 8 and verse number 34. Mark 8 and verse number 34. Ang Bible nagaingon, Jesus said, whosoever will come, I'm reading the red letters, ang words sa tuwa nga Ginoo, ingon pa niya, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and what? Follow me. Kung musunod ka sa Ginoo, i-deny daw nimo imong kaugalingon. Meaning, naadi ang surrender, take up his cross, and follow me, that is partnership. Nga kauban nimo ang Ginoo sa paglakaw nimo sa imong nga kinabuhi. And mauni ang ato nga punto no, ang Ginoo dili nato ipriso sa four corners of our church, of our home, but rather He must be part of everything sa ato nga kinabuhi. Gawas na ka sa simbahan, dapat apil gyapon ang Ginoo sa imong mga plano. Partner gyapon nimo ang Ginoo sa imong nga trabaho, sa imong mga decision sa kinabuhi. Kay kung ato lang itugyan atong kinabuhi sa Ginoo, dili ta niya pasagdan. Amen? Di ta pasagdan sa Ginoo, di ka pasagdan sa Dios, dili kanya biyaan, dili kanya ibutang sa kapahamakan, but rather kadaugan ang ato nga madawat. Lahi ang kalibutan. Lahi ang gina-offer sa kalibutan. Ambo kung diri ba nako gibutang punto, no? Talking about worldliness, no? Nga gusto sa kalibutan didto ang imong nga panahon. Talking about social media, grabe ang hatak sa social media sa atong mga young people. Nanay Facebook, napay Instagram, napay TikTok, sa pailain nga mga social media platform. Perting daghana. Kinsa may naay isa ka book account, FB man or TikTok, raise your hand. Nata? Sige, dali ta magsugo. Kinsa naay tulo ka buok social media platform nga giapilan. Tulo. Minimum tulo. Pinaka-maximum na lang ta. Tulo, no? So bay-ubay, meaning na kay TikTok, na kay Facebook, na kay Instagram. Tulo or lahi. So naa. Kinsa man naay duha? Duha. Kinsa man naay usa? Nagi di mo isa o? Wala gid mo FB? Nang uban sa inyo ha? Kinsa may naay FB be? Isa kamot be? Halos magitanan. So meaning na atay social media. Ang social media in some way okay. Very informative. Pero bantayan gyud kay usahay naaman po yung mga fake news o wrong information nga pwede niya i-feed. And ang usa ka delikado no ang kinaginatawag nato nga addiction to social media. It has been said based sa datos o sa research nga sa ato ang kapanahunan karon taas ang possibility nga kining mga bag-o nato mga nahimugso nga mga bata, mga ages, butang na lang nimog 1 year old above, hangtod mga 3, 4, 5 years old. Taas ang ilang race of kini bitang
Si tawagan nga sakit gani. Autism, no? Ngano man, because of social media, kanang mga YouTube, kanang mga kuan, matingala ang maginikanan, mingus lang, wala man mi kaliwat inani. Dili man autistic among kaliwat, nganong akong anak. Ang rason di ay kay at an early age, natutok ang bata sa ginatawag nato nga social media. Sa dayno kung walang uta ni natutok at an early age, dili ni nani kabaga ang linti sa iyang salamin. Pero tungod lagi nga bata pa, computer na, so muna daot ang mata. So makiingon gyud tanong ang social media kung ato pong ibutang pod sa spiritual nga kabahin, ang social media sometimes mauna ni ang pagkaon sa ato ang kalag. Daghan namang yang people nga wa na simba-simba. Pero ang pagkaon na lang silang kalag nasa Facebook, nasa YouTube, pagkaon silang kalag na nasa TikTok. I would like to warn atong mga young people about the danger of worldliness. Na-mention na ni Brother Vincent, no? Bantayin. Maka-spend kag taas nga time sa social media, pero dili nimo kaya mo spend og time para sa Ginoo, no? Kaya nimo abrihan ang imong social media tingali 2 ka oras sa kaadlaw, pero ang 2 ka oras nga pagpangalagad sa Ginoo or even ang 15 minutes nga pagampo or 5 minutes nga pagbasa sa Biblia pero tinanang taasa sa tua. Di pa nato ma-fulfill. Ingon pa nako ang usa sa itong mga sickness karon because halos tanan early in the morning inig mata nato dili Bible ang gunitan kundi dili cellphone. And some point na ikahati ang Ginoo. Na ikahati ang Ginoo sa gugma. Supposedly ang ato nga gugma i-focus nato sa Ginoo. So mo na natudluan ta about mga secular and worldly music. And I'm not trying to give this point para nga maingon ko nga kulangan ang gi-lecture sa ato ang lecture gahapon sa buntag, dungag lang ning information nga ang yawa na mention man sa ato ang teacher nga ang yawa mo na numero 1 nga nagadala, nagakontrola sa music sa kalibutan. And kining mga worldly music nga to, ingon pa kay nako, I always teach this during youth camps nga it is a religion. Worldly music is a religion in itself. Naamoy gina-worship nga mga idol, mga actress o mga singers, no? Mga banda gina-worship. Ginabutangan ninyo, ginapalit niyo ang ilang mga poster, ipilit niyo sa kuan. Instead ang Bible may imong memorization, imong pa sa Bible, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Mga pulong na sa kalibutan, mga kanta na sa kalibutan ang ato nga suon-suon gina-memorize nato. And grabe ka satal ang yawa, grabe ka maro ang yawa. And kita ko lang po nga information, naapoy ka matuuran, kaingon pa niya about bitaw kining tawag nila kung follower ka ni Taylor Swift, unsa ang title? Swiftie, no? O Swiftie ang tawag sa imuha. So ingon pa nila, mao ni ako lang ipadungog sa inyo ha. Asang volume ani? Atong Juan remote. No. Ingon pa daw ginagamit sa yawa ang kinimanginaning nga mga idols, no? Nga parang i-idolize sa mga bata at an early age. Una, nindot pa ang ilang nga projection. Pagpaila sa kalibutan, murag bitaw wala kay danger, walay kakuyaw, kay tungod ang mga kanta nila okay lang. But then later on, makadugay, maka-worse, maka-wicked ang maong idol. Tanawagin niyo ang example ni Taylor Swift. If you're a Swiftie, you are going to hate me for saying this. This is Taylor Swift in 2006. Sweet country vibes, she's Sweet country pa daw. 2006 pa. Taylor Swift in 2008. Love story. Romeo, take me somewhere we can be alone. It's just a fairy tale. It's innocent. It's playful. It makes all the kids So okay ra ang music, no? 2012. Red, I knew you were trouble. Now we're getting to Pagabot og 2012, change na pod. but it's still catchy. And because Dili na simple, basic na melody. this is Taylor Swift Getting darker and darker. viral song. No? Space. Got a long 2014 blank space. There's drama now, gossip, scandal, and slowly the darkness is creeping in. But the teens still love it because
us. It's Taylor Swift after all. We trust her. This is Taylor Swift in 2017 on a Reputation album. Look What You Made Me Do. Okay. Anger, revenge. So 2017, ang mga videos niya ni Ana. You still sing along. So na, okay pang pananamit. This is Taylor Later on, kahimo na nga, daring. It's like a willow, bending but not breaking. We've now got magic. Oh. Hypnotic powers 2020 mo niya nga music video, on people without ukulte kayo. This No? is Taylor Swift in 2020. 2022, It's me, hi, I'm the problem, it's me. Again, we're getting more darker. Again, things are getting a little bit more twisted, and yet people can't stop listening. Finally, this is Taylor Swift in 2025. We're live. wow. So kita ninyo, ang punto nga, ang kalibutan, ang yawa, gamito niya ng mga tao sa kalibutan, but then later on, murag okay pa no, una. Pero kung mahook, madala na ka, wala na imong discernment, sunod-sunod na lang ka. Ano man, wala may dautan ani. Nagsugod man ni nga okay. Mabitaw to ingon ni Sir Vincent ninyo, daghan ang mga singers sa kalibutan, nagsugod, mga pastor's daughter pa, preacher's daughter, uban sila nagsugod sa simbahan. Whitney Houston was a choir singer in the church, in the Southern Baptist Church. Daghan pa, no? Elvis Presley was a singer in a church, no? But then later on, mauna na. Ang subok pa man dungon, daghan mga kabatanunan. Ginahimo na nga basihan ang mga tao pod para ilang i-worship, ug dili na ang Ginoo. But I would like to remind you, God desires you, God desires your pursuit for service, God desires your partnership and surrender. Then number 4, remember thy Creator because He directs you. Remember your Creator. Kay tungod ang imo nga Creator mao'y magaguide sa imuha nga tiilan. Asa ka padulong. So duha ka punto about He directs you. Number 1, basahon sa nato ang gisulti sa Bible na book of Proverbs, chapter number 3, na-quote kagabi, but I would like to quote it once again because there is power in the living word of God, written word of God. God's word is alive. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And if we acknowledge God, if we trust in God and lean on God, ingon pang Bible, in all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. No? So ang Ginoo mo direct, mo tuy-tuy sa imuha, mo giya ka nato sa tama nga dalan. Pinalangga nga mang kaigsunan, pinalangga nga yang people, asa man padulong imong kinabuhi karon. Padulong bas ka uswagan, padulong bas ka daugan, or basin hanap-hanap ng imong kaugmaon. Hanap-hanap na ang direction nga imong ginatahak sa imong kinabuhi. Kay tungod, wrong decisions after wrong decisions, failure after failure ang imong nabuhat sa mga kinabuhi. Please be reminded, remember your Creator because He alone can direct you to the right path. Number 1, una, God orders your path. God orders your path. In the book of Psalms 37, verse number 23, ang Bible nag-ingon, the book of Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Not only God orders your path, but number 2, God ordains your protection. God ordains your protection. In the book of Psalms 119 and verse number 105, ingon pa sa Bible, Psalms 119, 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang camp dito sa Antiquera last week, ang ilang tema, Christian Youth, the light of the world. Gikuha sa Matthew 6:14. Ye are the light of the world. O tinuod man, pinumduman ako mga pinalangga nga higala, igsuon, kabatanunan, ang Ginoo buot nga mo protection kanimo, himuon kanya nga suga, pero ang suga po nimo sa imong kinabuhi, wala na lain, kundi si Jesus o ang iya nga pulong. Ingon pa sa Bible, dapat ipigan nato ang iya nga pulong, kay mauning magagiya ka nato. Atong higugmaon ang iya nga pulong. Ang pangutana yang people, do you love the Word of God? Amen? Do you read the Word of God? Do you take heed and or obey the Word of God? Dito na, nihinay na.
Kanina, you love the Word of God. Pusong pa kayo, Amen. Do you read the Word of God? Hinihiling, Amen. Pagabot, do you obey the Word of God? Amen. Unihinay man. So, dili lang atong higugmaon, atong basahon, atong tumanon, atong sundon sa ato ang mga kinabuhi. So, He directs your path. God orders your path. God offers you protection, pinaagi sa iyang nga pulong. And lastly, I would like to end sa pinakalas nga point, remember thy Creator because He will deal with you. In the future, He will deal with you. Hinumdumay ang imo nga magtutuga. Nganuman, dili lang Ginoo nagtuga kanimo, nagdesign sa imuha, dili lang ang Ginoo namatay kanimo, dili lang ang Ginoo naghandom kanimo, naghandom sa imong kinabuhi, naghandom nga ikaw mohalad sa imong pagpangalaga diha sa Ginoo, but number 4, He directs you, iya kang ginagiyahan, ginatultulan kaniya, ginatudluan taniya, susama sa usa ka karnero, nga ingon pa ni Jesus in the book of John chapter number 10, my sheep hear my voice, and I know them, I give to them eternal life, and they follow me. Ming sunod sa Ginoo. Kung ikaw karnero sa Ginoo, ayaw sunod sa lain nga tao, ayaw paminaw sa lain nga tingog, paminawi ang tingog sa Ginoo, pinaagi sa nga pulong, pinaagi sa mga pagwali sa pulong sa Dios. Not only He directs you, but lastly, He will deal with you. Hinumdumay moabot ang adlaw nga moatubang ka sa Ginoo o pagahukman ka sa Dios. Ingon pa sa Bible na book of Ecclesiastes chapter number 11:9, gigamit kagabi. Ingon pa sa Bible Ecclesiastes 11:9, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth. Walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. So ginaremind ta, walay dautan nga malipay. O basta naa lang sa tama. No, ayaw po ng dili pud mao. Oh, familiar mo sa word nga acronym man noon YOLO? Y-O-L-O, YOLO. Unsa man na, you only live once. So marag okay, no? Marag okay nga to, but actually ang principle sa YOLO is that kausara ka magkinabuhi, so buhatang unsay gusto nimong buhaton. Oh? Buhatang gusto nimo. Bahalag dili mao. Ha? Bahalag dili tama, mali, dautan kay mamatay bitaw ka, kausara ka magkinabuhi. No? Muna siya ang YOLO nga principle, you only live once. Murag nindot paminahon sa una, pero kung imog yung himayon, ang iyang nga meaning, dili mao. So I want to tell you mga pinalangga ngayang people, usa lang imo nga kinabuhi. Yes, you will only live once. Pero hinumdumi ang awit sa kanta ngayon pa sa only one life, it will soon pass. Only what's done for Christ will last. God will deal with you in the book of Ecclesiastes 12, verse number 13, 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse number 14, yung pa sa Bible, God shall bring every work into judgment. Muna lang punto, God will deal with you. He will judge you. No? Na ipaghukom. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So hinumdumi, ang imong magtutuga, kay dili tanan oras imuha, dili tanan panahon imuha, dili tanan adlaw imuha, dili tanan pagbuhat og daotan imuha, no? Naay panahon nga i-require sa Ginoo, you will face God and you will be judged by God. To end ang subpoint nato, He will deal with you. Number 1, He will deal with your performance, no? Ang imo nga performance, your performance will be examined. Ang imuha nga trabaho, ibabaw ning kalibutan, pagatanawon. We will face God later on. The books will be open. Ang usa ka libro, the book of works. Tanawon ang imuhang mga trabaho. In the book of 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 10, nagatudlo og judgment ang Ginoo. In 2 Corinthians 5:10, the Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So ang Bible nagatudlo,
There is a coming judgment day. God will deal with you. O ang una, He will deal with your performance. It will be examined. Not only ang imong performance, ang imong trabaho, ang imong kinabuhi, tanan imong gibuhat, ibabaw sa kalibutan. But number 2, your praise will be evaluated. Your praise will be evaluated. Ang praise diha refers to our service, pagpangalagad sa Ginoo. Wa nagpasabot kay nagsimba na ka, okay na. I-evaluate gyapon sa Ginoo. Nganong nagsimba ka, unsay tumong, unsay motibo, nganong nagsimba ka sa Ginoo. In the book of 1 Corinthians, chapter number 3 and verse number 13. Ang Bible nagingon in 1 Corinthians chapter number 3 and 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Matubang ka sa Ginoo, ang imong pagpangalagad, ang imong gitrabaho para sa Ginoo, pag-aagihon sa kalayo. Unsa ang kalayo? The word of God. In the book of Jeremiah, is not my word like as a fire. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. Ang kalayo walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. Buhi ang pulong sa Ginoo. For the word of God is quick and powerful. Discerneth our heart, discerneth our thoughts, discerneth our soul. Inanak ka, powerful ang pulong sa Ginoo. Dili nato maikyasan. That's why di ta kapamakak sa Ginoo. Dili ta kalimod at tubangan sa Ginoo. Later on, the Bible will reveal your motives. It will reveal your work. It will reveal unsay mong panguna-una, and even it will reveal the deepest parts of your heart kung unsa may gitago ni ana. So mga pinalangga ngayang people, I would like to remind you tonight, remember now thy Creator, because He will deal with you. In closing, no, ako nga ibilin sa inyo nga mensahe, may tungod sa remembering our Creator. Kano kinanglan nato inumduman, naatay 5 kabutang. And as a challenge, I would like to tell you, remember your Creator. No? Remember your Creator before sin stains your life. Hinumdumi ang imong magtutuga before ang sala mo'y muhugaw sa imuha nga kinabuhi. Daghan man Kristohanon nga nalulong sa kasalanan, maulaw na, nakubalan na ang ilahang kasing-kasing sa sala. Kay the more ka nga bubalik-balik og buhat og sala, the more nga makubalan ka. The more nga madal ang imo nga konsensya. Later on, kay tungod sige ka balik-balik ni anang pagpakasala, mao nga salaa, napulan ang imong konsensya, murag kumun na lang sa imuha. That's why ang punto nato, remember God before sin stains your life. Not only remember Him before sin stains your life, but number 2, remember Him before the world steals your heart. Hinumdumi ang imong Ginoo, sunda ang Ginoo, before nga ang kalibutan ilugon ang imong kasing-kasing. Tingali ka mo makasulti, daghantag mga kaila, kauban nyo sa simbahan, wala na nangalagan. I'm not trying to put them down, no? Di na mo ang punto, ang lesson nga dapat na tumasabtan, kung makuha sa kalibutan nimong kasing-kasing, ang pagpangalagad sa imo wala na ibili. Tama, dili. Daghan ng mga tao nga, di nagalan mong simba, mga young people, di nagalan mong simba tungod sa trabaho, tungod sa eskwela. And it would seem nga kang musimba man ka, talagsa lang, kay dili importante. Unsa ang problema? You do not have the heart to serve God, to worship God. Wala na. Walay gugma. Walay pagbati. Di ni mo ma-feel nga importante ang Biblia, importante ang simbahan, importante ang pagampo. Di na ni mo babati. You can never feel it because your heart is already stolen by the world. Nakuha na sa kalibutan, gigapos na sa kalibutan, giputos na sa mga butang sa kalibutan. Niabot na ba na sa punto sa inyo, ha? Nga ang pagsimba mo nagdili kayo importante, nga ang pagampo dili importante, nga ang Ginoo may na ko mahinumduman. Niabot na ba na sa inyo nga punto? Nga wala na ipagbati. Remember now thy Creator before the world steals your heart.
Kung na may bersikulo nga itong dumduman, ingon pa sa Book of Proverbs, God said, "My son, give me thine heart." Ginapangayo sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Kay mauna ang pinaka-focal point sa atong humanity. Mauna ang pinaka-sentro sa atong pagkatao. Mauna ang pamatuod sa atong agugma. Ginapangayo sa Ginoo because God wants you to love Him. God owns us twice, but He cannot demand that love. Igo na niya pangayoon. Naa sa imong desisyon. Will you remember your Creator? Lastly, will you remember Him before regret seals your future? Will you remember your Creator before regret seals your future? Usually, madungog nato no, sa mga ginikanan o mga naguna sa tua, ang pagmahay naa sa ulahi. Ang pagmahay nasa ulahi. Nasa unahan, wala. Wala. Nasa tunga-tunga, wala. Wala. Ang pagmahay, ang regret, kanunay na sa ulahi. Samtang naapa kay panahon, mabitaw ningon ng Bible, now. Samtang naapa ka karon, now. Ayaw ugma, basin magmahay ka. Ayaw sunod bulan, basin magmahay ka. Kaingon pa nako, kanang ugma, di na moabot. Kanang sunod bulan, kanang sunod tuig, ngayon mong giplano, di na mahitabo. Remember now, thy Creator. Kay basin magmahay ka mga pinalangga ngayang people. So karon nga gabion, to end with our service, 5 kabutang atong isgutan. Ngano kinahanglan nato siya dumdumon because He designed you. He died for you. He desires you. Gusto sa Ginoo nga gamiton ka. Subo pa man dungo sa atong time karon, dagamang yang people di na mohatag og gahin para sa Ginoo. Plano na lang para sa atong kagalingon. No? Plano na to, gusto ko mahimong piloto, gusto ko mahimong teacher, gusto ko mahimong engineer. What ay plano para sa Ginoo ngayon pa nako ganina. I want to remind you mga pinalangga ngayang people, talking about sugal, kanang inyong mga plano mahimong engineer, mahimong teacher, dili pa na sigurado, sugal na. Pero kung imong isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo, dili na sugal. Sa kalibutan, pwede mahimo kang successful, pwede ka mahimong failure. But I want to tell you, kung ikaw mo many years, and never one day, 1 month, 1 minute, 1 hour, nga nagmahay ko sa akong desisyon sa pagsunod sa Dios. Sa kalibutan, balik ko na ko magmahay mo. Pwede nga mong sud mo niini nga kurso, mingon, uy, lisod man, nagmahay ko. Balhin na lang kong lahi nga kurso. Pwede mo magmahay, but guarantee na ko sa inyo ha. Why not give your life to Jesus? Siguro uban sa inyo, nasuwayan na ang kalibutan, naghag na mong na-try dito, failure tanan! Why not try Jesus? Why not give your life to Jesus? Kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Much more malipay ang Ginoo kung magpagamit ka diha kaniya. So tonight, let's bow our heads and let's close in a word of prayer. Allow me to give this invitation. Duko palig atong mga ulo. Remember now thy Creator. Pangutanay galing soon. Have you remembered your Creator? Kung susiyon unsa ang imong kondisyon karon, doon ba ka sa Dios? Ang kinabuhi nimo doon ba niya sa Ginoo? O base na layo na ka? Layo na sa pagpangalagad? Layo na sa simbahan? Layo na sa Biblia? Thank God, the God that we're serving is a God of second chance. Tonight, I would like to encourage you. Give your life to God. Abrihan ako ang altar, palihog. If you are touched by the message,
Nasabta nimo ang mensahe sa importansya nga ako sa kabatanon ang kinahanglan sa Dios, nga kinahanglan magpatuon sa Ginoo, nga kinahanglan mo dumdum sa Ginoo, kay giluwas ko niya, itagaan ko niyang eternal life. I will remember my Creator. Would you please come and give your life to God? Isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. Dool sa altar, ayaw dool kay ako paning dool. Dool kay ikaw nang inahangan sa Diyos. Dool kay ikaw mo surrender diya sa Ginoo. So iluhod ang imong kaugalingon. Kung nakagabion, pangayog tabang sa Ginoo. Imong pangalan nako, dili nato sigurado unsa ang ugma. Wa ta kabalo sa ugma. Nindot ka na kay mga damgo, na kay mga plano, na kay mga ambisyon. Pero dili na nato kasaligan. Kay ano man, dili man sure ang kaugmaon. We do not know about tomorrow. So kung namatay dapat buhaton as a Christian, draw near to God and He will draw nigh to you. Mao nang atong nga buhaton. So isurrender ang kinabuhi, pangayo og tabang. And this time I would like to open this invitation. No? Kinsa man sa inyo nga ginabati nga musunod sa Ginoo paghatag silang kinabuhi into the full-time ministry. Dili pa necessarily karon ha. Wa ko nag-ingon nga karon dahil mo eskwela kag Bible school. Pero nabati nimo nga ginatawag ka sa Ginoo. Would you please stand and we will pray for you. Naa ba? Sa atong taliwala? Amen. Amen. Thank God na natay duha kayang people nga wala na ulaw nga ikumita ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Naa pa ba? Gibati nimo nga gitawag ka sa Dios. Amen. No? Gitawag ko sa Ginoo. Balikon ako dili karon dayon. Pero nabati nimo nga gusto ka magpagamit sa Dios. Why don't you please stand and we will pray for you. Naa pa ba? Naa pa, will you have that courage to stand and give your life to Jesus? Will you have that courage nga imo sang isalikway ang imong kaugalingon? Ipadapli ang imong kaugalingon, ang imong panginahanglan, ang imong mga damgo. O unahon nimo ang Ginoo. Naa pa ba? Naa pa? So I would like to ask ang atong mga pastors and men diya sa ligod, palihog kog deal aning tulo nato ka mangyang people, ang puin nyo palihog, pasabot sa ilang decision. No? Palihog tagad mo dito, kay Pastor Jelson. Ato kang Pastor Andy. Ato kang Pastor Kuslata, ha? So ako pang i-open, naa ba? Naa? So di ko magdugay na nga bahin, ikaduha. Kinsa na may nakadawat sa Ginoo pero wala pa na bautismuhan. Pastor, gusto ko nga musunod sa Ginoo, pinaagi sa tubig sa bautismo, naa? Tindog, kay ampuan ko ikaw. Amen, nata isa. Na pa ba, magpabautismo? No, nakadawat na ko kay Jesus. Sigurado na ko sa kaluwasan. Gusto ko magpabaptize. So we have to, napa, magpabautismo ka, magpabaptize ka. Please remain bowing down lang sa, para dili matugaw ang uban, no? So kung nahuman na mo pray, bow down lang sa. So natay isa, palikog deal, ani? Kinsay pwede mo deal? Ito kang Brother Vincent. Ha, Sir Vincent, no? Padil sa water baptism. Then lastly, kung wala pa ka nakadawat sa Ginoo, naaba diri sa tong taliwala, Pastor, gusto kong mudawat sa Ginoo. Okay, duko lang ang atong mga ulo, padayon duko sa tong ulo. This is my last invitation. Dili pa ka luwas, dili pa ka sigurado nga kumabot ang kamatayon mo adto kag langit. Naaba sa tong taliwala, yang people nga dili pa sigurado sa kaluwasan. Please raise your hand and I will pray for you. Naa? Naa? Ayaw ka ulaw. No? Ayaw ka ulaw, isa lang imong kamot kay ampuan, tabangan ka namo. Gusto ko maluwas. Gusto ko mudawat ni Jesus. Naa? Raise your hand. Naa? Wala? So I presume nga kasagaran no, nakadawat na sa Ginoo. O di na nako extend ang invitation. So diha lang kutob, ang reminder karon nga kagabhion, mga pinalangga nga mangyang people, remember now thy Creator. In the days of the youth, while the evil days come not, or the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Our most gracious God, Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity
nga maka-worship kami kanimo pinagis pagpaminaw sa imo nga pulong nang hinaot ko Lord ang mga butang nga natudlo dili lang sa ako ang mensahe Lord, because I'm not better than other pastors nga nagdala sa mensahe. All of us are only mouthpiece Ginoo sa mga pulong. Natunong lang nga ako ang naa sa last day kay tungod ang ako po ang nag-host ni ini nga camp. Pero nagahangyo ko Ginoo that all the messages nga nadunggan sa amo ang mga young people, mahimo nila nga kusog, mahimo nila nga guide, mahimo nila nga bala sa ilang pagatubang sa kalibutan, mga kasalanan ug mga temptations sa kinabuhi. Nagaampo ko Ginoo Lord nga unta magpabilin silang kasing-kasing mensahe nga kanunay kanamong dumdumon kay ikaw ang nagtuga kanamo, ikaw ang nagluwas kanamo ug ikaw ang nagpangga kanamo. So I pray Lord nga unta kini mga butanga magpabilin sa ilang hunahuna o kasing-kasing, and muuli sila sa mga panimalay, pakita silang mga pamilya nga naay kabag-uhan, naay kausaban, apil na pod nga mahimo silang nga blessings sa ilang mga churches, mahimo silang madinasigon nga mga lagad magpagamit sa sulod sa iglesia, kay tungod mauni ang pinaka-driving point sa mensahe sa tulo ka adlaw. We give you back the praises and the glory Ginoo sa imong gibuhat, pag-sustain, pag-provide sa needs sa mga camp, and as well pod kang gabhion. Salamat Ginoo sa mga young people nga nag-surrender para nga magpagamit niya kanimo, and also sa mga nag-decide nga mosunod kanimo sa water baptism. Ikaw Ginoo Lord maga-honor sila nga mga decision, and pray kami padayon sa mga pag-protection kanamo at sa mga nabilin nga bahin sa mga serbisyo. Ikaw pod maga-bless Ginoo. This is our prayer in Jesus name, amen. So are you blessed with the message? Are you blessed with our camp? Okay, so napatay mga pipila ka mga games no and contest no nga ato ipadayon. So muhatag tagamay nga break para makapangandam no.